Lima. Wala ba doon si Mr. Ronnie Dayan? Hindi ko po kilala si Mr. Ronnie Dayan, Your Honor. Mukhang nakapagtataka lang sapagkat sa lahat ng mga nagtestimonya dito at lahat ng mga tao kilala na si Ronnie Dayan. Tangi ikaw lang atang hindi nakakilala sa kanya. Si Junel Sanchez lang po talaga ang kilala ko, Your Honor. So hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ka ng transaksyon o pag-uusap with Ronnie Dayan? Never, Your Honor. That's all, Your Honor. Maraming salamat. Thank you for that, Congressman Salo. So now, we begin with yung interpellation. Yung ginawa po natin, we just ask three members who can really study yung affidavit and ask, they are all lawyers, and so that is what we did para lang ho yung makuha na natin yung katotohanan, pati ma-establish natin yung kredibilidad ng bawat witness at matanong po yung mga tamang tanong na hindi po tayo palipat-lipat. So now, the chair in the last committee hearing na humirit po si Congressman Crisologo ay siya po yung mauna ngayon, followed by Teves, Congressman Teves, Barbers, Garcia, Fortun, Lacson, Liacion, Maceda, Marcoleta, Tugna, Bravo, Acop, Alejano, Gonzaga, Suarez, Salo, T. Paduano, Hernandez, Castro, Sabelliano, Veloso, Uaminal, Ferriols Pascual, Unabia, Kanama, Xiao, Abellanosa, Rocamora, Pacquiao, B.H. Herrera, D. Billones, Quaresma, Yu, Tambunting, Abu, Haloshos, Romero, Ong, Alvarado, and Erice. So now, Mr. we Chairman, recognize... Mr. Chairman. Sino po? Ayan, Kong Maceda. Yes, just a parliamentary inquiry with regard to the procedure. So susundin natin yung order na yan in propounding questions to To Sebastian only. J.D. Sebastian. And then, And then, afterwards, Yung all other witnesses, and then sabay-sabay na ulit. yung bang all other witnesses, Mr. Chairman, yung order ng interpellation, yan na rin ang gagamitin. If they're still around. So, yung order na binasa nyo, for all rounds, yan ang gagamitin. Tama po yan. Salamat, salamat. So we now recognize Congressman Crisologo. Thank you very much, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo lahat. Gusto lang tanongin si Mr. J.B. Sebastian. Yes, Your Honor. Sabi mo kanina, nakikinig ako, mas ma-impluensya sa'yo si Colanco kaysa sa ikaw. Kung pag-uusapan po yung pagpapasok ng kontrabando, sa ganung paraan po, yun po yung sinasabi ko. Overall, Nag-resign po ako nung time na yan eh. So siya po ang may pwesto. bakit mo nasasabi na mas ma-impluensya sa sa'yo? Gusto ko lang marinig ulit. Kasi po, ramdam naman at kitang-kita na ng lahat na sapilitan or puro pilit yung pagpapasok ng kontrabando. Kahit sinasabi ko sa superintendent. So mas malapit siya sa mga opisyales at sa kay Secretary De Lima. Nung panahon pong yan. Kaya po nag-resign ako, Your Honor. Ayun. So kung mas malapit siya, bakit ikaw lang ang naiwan? Bakit yung 11 linipat nila? Kasama siya. Yun din po ang hindi ko talaga maintindihan eh. Katulad, napanood ko po sir yung interpellation ninyo kay Director Bukayo. Yung binabanggit nila na ako raw ay more controllable and more manageable. Siguro naisip ko na lang na ganun. Sir, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit sila inilipat, bakit ako iniwanan. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari Hindi ka ba yan. natakot na ikaw ang mapagbintangan sa pagkalipat ng Sir, 11? kung ako po ang bibigyan ng pagkakataon at tatanungin kung dapat silang ilipat, hindi ko po i-advise na ilipat yung 19 at iwan ako para ako nag-suicide nun. So nung sinabi ni Secretary na may iwan ka, nung naiwan ka na, kinausap ka ni Jonel Sanchez na ikaw na lang ang contact dahil ikaw na natitira. Opo, ayun po salita niya. Sa iyo ang salita niya. Opo. So, bumayag ka at sabi mo nga, nagbigay ka ng una, 2 milyon, 2 milyon. Opo. Ngayon, tanong ko naman sa iyo, nung binigay mo kay Secretary De Lima yung 2 milyon,
doon sa opisina ng Bucor, wala ba siyang... Anong kapalit nun? Ba't ka magbibigay ng 2 milyon? Parang sa akin, sa personal kong pagbasa, no, kung yun na po yung kapalit, yung pag-iwan sa akin. Sinabi mo yon? Hindi po eh. Hindi, naiwan ka na yata noon eh, di ba? Naiwan po ako. Kumbaga parang sa akin, kaya nila ako hiningan dahil iniwan nila ako. Kaya medyo sumama nga po ang loob ko dahil iniisip ko na kaya ako iniwan dahil parang model inmate ako eh. Kumbaga nagbabagong buhay, bibigyan ng bagong pagkakataon. Kaya inisip ko kaya ako naiwan on that basis, Your Honor. Wala kayong ibang pinag-usapan ni Secretary De Lima? Bago po Na, maalisin yung... bago mo ibigay yung 2 milyon. Wala po, wala Eh, ba't po. ka pinakyat sa taas? Tungkol po yan doon sa Granada, Your Honor. Naghagis po ng Granada nung time na yon. Pero prior to that, nagbigay po ng instruction si Director Bukayo na mag-surrender po kami ng mga armas. Meron na testimony sa mga ibang kasama mong preso na isang araw raw nung namasyal si Secretary De Lima doon, matagal raw siya, 2 oras raw siya sa kubol mo. Meron pong official visit ang DOJ family. Meron po akong mga pictures na pagpapatunayan na totoo yan. Kasama po ang DOJ family nung panahon ni Director Pero Pangilinan. mag-isa lang raw siya na pumasok. Hindi po. Ha? Hindi po. Hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. So, lahat yung mga nagtestigo, nag-sisinungaling. Opo, on that basis po. So, hindi 2 oras. Now, ang lalaki ng mga transaction nyo, sabi mo kanina, milyon-milyon ang pera. Opo. Di ba? So, ibig sabihin, yung milyon-milyon na pera, hawak ninyo doon Opo. sa loob. Yes, sir. Wala kayong vault? May vault po ako. May vault ka Yes, sir. doon. Yes, sir. So, yung mga vault, yung mga pera, yung mga gold card, kaninong panahon na ipasok yun? Sino ang director noon? Yung golf carts po, nagsimula pong pumasok nung year 2011 to 2012. Yung mga beer. Yan po sa panahon ni Director Bukayo, yung superintendent po niyan, Superintendent Tesoro. So, sa mga transaksyon nyo naman na sa labas, wala ba kayong bangko na ginagamit? Marami po eh. Iba-iba po yung bangko eh. Ang proseso po kasi niyan, kung makikipag-usap ka sa isang Chinese trader, kapag magpapasok na yung taong nakausap mo as a broker or middleman, bibigay niya sa iyo yung account. Kaya parang sa sobrang dami ng account na nare-receive namin, parang baliwala na sa amin sa sobrang dami. Oh. So, sigulang ko rin, hindi nagbibigay rin ng pera kay Secretary De Lima. Yes, testigo po dyan yung isang kakosa ko, si Direk. Bakla po ito eh, na parang production assistant niya dun sa concert niya. Siya mismo nagkikwento sa akin, nakausap ni Kulangko sa telepono, si Junel, minsan si Secretary. Ikaw, hindi mo nakakausap si Secretary? Sa telepono po. Sa telepono. Hindi po, isang beses lang po naka-loudspeaker si Junel. So, wala kang direct na koneksyon kay... Wala po. Kung hindi sa pamamagitan ni Jonel Sanchez. Yes, Your Honor. Eh Yes. bakit na-chichismis na kaya ka iniwan? Hindi na-chichismis. Nagtetestigo sila dito. Kaya ka iniwan dahil ikaw raw ang kaya nalipat yung 19 para sa ganun na makontrola mo ang drug trade. Kung titingnan po natin, sir, yung logic, si Peter ko po, kasama ko sa komando. Si Peter ko ang lumalabas madalas sa Matrix na pinakamalaking supplier. Kasama po siya sa 19. Kung ako po ang gagawa ng listahan, hindi ko sasama si Peter ko. Dahil wala na akong kukunan eh. Pero totoo naman na nung nawala yung 19, ikaw na ang nag-control ng drug trade doon. Pwede ko pong sabihin na ganun. Pwedeng gano'n na. Opo. Mga ilang buwan yun nung nawala yung 19. Hindi ho nagtagal eh. Kasi after ho nung grenade explosion, hirap na ako makipag-usap, hirap ako maghanap ng kliyente, at hirap din ako maghanap ng makukunan. So nung ikaw may control ng drug trade na, naglalagay ka sa gwardiya? Hindi na ho kailangan eh. Ibig mo sabihin, papapasukin ng gwardiya, mga gusto ninyo, nagagawa nyo, nakakapagtawag kayo na walang pakinabang yung mga Meron gwardiya. ho parang SOP na kapag... Magkano nga yung SOP? Kung papasyal ho yung mga ordinaryong empleyado, kung halimbawa, 4 sila o 5 grupo, bigyan kang 2,000, pasyal ka sa superintendent, bigyan kang 10,000, 20,000, ganun na ho. Yung So kalakal. lahat ng gwardiya? Lahat ng gwardiya na naka-duty doon, lahat ng superintendent, assistant superintendent, commander of the guards, naka-payroll lahat sa'yo. Hindi ko po masabing payroll, parang SOP. Pero yun. meron silang Opo. allowance pagka one. Just imagine, Your Honor, nung Pasko po, kasi ang pinakamagastos pong season dyan sa Pasko, kapag ka-commander ka ng isang pangkat, mag-ready ka na... Hindi. I was referring to the commander of the guards.
Meron rin siya. din po, meron din po. Parang pag napasyal po kayo sa opisina, may sobre, ganun po ang kalakaran doon. Pero kailangan mamasyal sila sa opisina nyo. Hindi, pag napasyal po kayo sa opisina nila, Kung hindi ka mamasyal, hindi na, bira naman ho silang mamasyal. hindi, kung hindi ka mamamasyal, di wala sila. Bisa papasyal sa'yo, magkakape. Kung mag-aabot mo na kung bakit sila nandun, abutan mo sobre. Alam na nyo yun. Alam na po namin. Pati yung director. Direktor po, hindi po bihira pong ganun ng direktor. Ibig sabihin, noon na ikaw ang drug lord, hindi ka nagbibigay kay... Sino ba ang director na naabutan mo doon? Please wind up, Your Honor. Magmula po kay Calderon, and then Jokno, and then Pangilinan, and then Bukayo. Hindi, kay Pangilinan Bukayo, hindi ka naglalagay. Hindi po. Ibig sabihin, alam nila na pumapasok yun, pero hindi nila alam? Hindi ka nagbibigay? Hindi po ako nagbebenta kasi ng drugs sa loob eh. Ang komando po noon, malinis ang reputasyon dahil pinagbawal ko magbenta ng shabu sa mga dormitories namin. Thank you very much, Mr. Chairman. That will be all. Thank you, Congressologo. We now recognize Congressman Teves. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, everyone. Anyway, ang dami sa mga tanong ko na tanong na kanina. Gusto ko lang i-confirm, JB, kung yung mga raid na ginagawa sa panahon ni Director Bukayo, totoo bang raid or moro-moro lang? Umabot po sa akin sa personal kong pananaw, no, na parang moro-moro. Whitewash. Kasi po, meron kaming minsan text conversation nitong si Superintendent Tesoro. Sabi niya, Brad, pasyal ka dito sa opisina ko, huwag kang magtampo. Kasi hindi na ako ma-attend ng meetings. Sabi ko sa kanya, sorry for the word, putangin na sir, binababoy mo tong bilibid eh. Ang text niya sa akin at hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin. Partida ka na lang muna. Darating ang panahon, mas makinang ka pa sa ginto, mas matibay ka pa sa rilis ng tren. Hanggang ngayon sir, hindi ko po maintindihan bakit niya ako tinext ng ganyan. Sino nag-text nun? Superintendent Tesoro po. Okay. Now, yung may pinapasok dyan, nagpapaalam pa ba sa gwardya? Sorry. Tinanong ko kasi to kay Bukayo kung sino in charge ng entry and exit of people and materials, no? Yes sir. And things. So sa tingin mo, may alam yung director or hanggang sa superintendent lang? Depende po kung gaano po kalaki yung pinasok. Katulad po nung concert, hindi ko talaga mapapaniwalaan na wala siyang alam dahil yung concert, track kung yung pumapasok eh. Okay. Dahil parang hindi niya rin naalala na pumunta si Secretary de Lima doon eh. Sa akin po. Sa'yo or sa loob? Basta I asked him that question, he does not remember. Sa natatandaan ko po, Your Honor, parang nagbanggit siya ng twice or thrice nagpunta si Secretary de Lima sa kubul ko po no, during his term. Yeah. Anyway, we are conducting this investigation in aid of legislation. Yes, Your Honor. You are all, as other than a witness, I take you also as a resource person. Yes, Your Honor. Kung ikaw yung tatanungin ko, ano ang kailangan gawin or baguhin para gumanda yung sistema sa Bilibid? First of all, sir, yung facility. Kasi galing ako sa Manila City Jail at saka sa Bikutan, at saka sa Maximum. Almost the same yung setup. Parang isang warehouse na malaki. Pagkakasyahin mo yung mga kasama mo, mga 300 to 400 inmates, paano silang matutulog? Hindi naman pwedeng patong-patong. So vertically, kailangan namin mag-construct ng mga kwarto para matulugan ng mga kasama namin. Ang problema, walang pondo. So kung merong facility yung paglalagyan sa amin, katulad ng Building 14, na nandun po ako ngayon, may sarili kang kama, may sarili kang CR, hindi ka nagbabayad ng ilaw, kumpara po dun sa Maximum na ang bill ko po ng kuryente, 70 to 200,000 monthly. Kailangan ko po magbayad ng tubig. So, kailangan ko po talaga mag-provide para masustain yung buhay namin. Yeah, ang gusto ko talaga itanong, matagal ko nang naririnig yung kuryente na yan eh. Opo. So, what I was trying to drive at, meron bang kailangan gawin na batas para gumanda yung sistema
sa New Bilibid Prisons or sa tingin mo kailangan lang ipatupad ang batas? Sa totoo lang, kailangan po ng batas dahil siguradong kailangan po ng malaking pondo eh. Nung panahon po ni Direktor Pangilinan, siya lang po nag-iisang direktor na nakausap po ng madalas. Sabi niya, JB, bilang pinakamatagal na leader dyan, na alam mo kung paano ang pasikot-sikot ng pagpapasok ng kontrabando. Ikaw din ang pinakamagaling na boss dyan kung paano magpalakas ng puwersa sa isang gang. Tulungan mo ako mag-isip kung paano i-destroy ang isang taong katulad mo. So nag-uusap po kami ng tuwing umaga, nagbe-breakfast kami, hanggang sa umabot po sa point na yung idea ng pag-transfer sa Laur. Kinakailangan po talaga, hindi katulad sa maximum, kapag narinig ko yung kapitbahay ko na nagkakasan ng 45, hindi ako papayag na balisong lang ang dala ko. So kailangan meron akong 245 para superior ako sa kanya. Hindi ko naman pwedeng hingin sa misis ko yung pambili ng 45. Nagbebenta sila ng drugs, why not hindi ako magtitinda rin? Yung Chinese, kompleto yung kubol nila. Dayuhan lang sila dito. Bakit may aircon? Bakit may jacuzzi? Bakit ako papayag? Pilipino ako. Dapat may aircon din. May jacuzzi din ako. Yun po ang nangyari. So you think legislation is needed, halimbawa magpatayo ng condominium type building Yes, sir. para mapondohan? Yes, At sa Your tingin Honor. mo sa ganong paraan, gaganda na yung sistema sa loob ng New Bilibid Prisons? Sa isang banda, malaki po ang may babawas. Pero kung ang magpapatupad dyan, mga corrupt na officials din at gwardiya, balik din po tayo sa dati. Okay. So that was my main point. Anyway, nabanggit mo kasi yung sa kuryente. Sinong kumikita doon sa kuryente? Dahil hindi naman ako maniwala na ganun kadaming kilowatt hours yung magamit nyo. Opo. So it's either masyadong mabilis yung metro nyo or masyadong mahal yung per kilowatt hours na sinisingil nila. Masyado pong mahal yung per kilowatt na sinisingil nila. Sino naniningil ng kuryente doon? Bucor officials po eh. Meron pong parang Can cash. you name some? Kukunin ko po yung resibo. Ay, provide ko lahat May ng resibo pa? Tinago ko po lahat ng resibo since then. So yung resibo nyo, yung number of kilowatt hours Yes, Your Honor. times price per kilowatt hours. Pati yung payment ko, magkano po yung binayad namin, Your Honor. Yeah, can you furnish those documents to this committee? Yes, Your Honor. That's all, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Teves. Now we go to Chairman Barbers of the Dangerous Drugs Committee. Thank you, Mr. Chairman. Karamihan nung gusto kong tanungin na itanong na, pero para lang for the record, gusto kong JB, Yes, Your Honor. tinanong ko rin kasi to kay Kulaan ko eh. Yes, Your Honor. Meron bang Shabu Laboratory sa loob? Wala ng po, Bilibid? Your Honor. Wala po. Okay. Yung pagpili sa'yo bilang isang leader, Yes, Your Honor. anong kapalit nun? Pagpili po, Kamo, ikaw yung leader doon eh, di ba? Opo. So, pinili ka, sa pagiging leader mo doon, anong kapalit nun? dalawang side po. Privilege ka dahil ramdam mo, ikaw ang hari doon. Pangalawa naman, sakit ng ulo mo dahil laki ng gastos doon. Oh, kasi nabanggit mo nga dito sa affidavit mo na simula paragraph 35, no? Na nagre-raise ka ng pondo, Opo. no? Pakisabi mo nga ulit dito sa committee ito, paano ka nagre-raise ng pondo? Nung una po kasi walang brigada eh, year 2001 na nabanggit ko po, no. Humirit po ako doon sa dating warden, si Warden Ogoy ng BJMP. Nabigyan kami ng 2 dormitories. So binigay po sa amin parang blankong warehouse. Wala po kaming matutulugan. Ang una pong napag-isipan namin na pagkasunduan ng mga nanunungkulan ng Sige-Sige Komando ay mag-provide ng fundraising sa pagbebenta ng alak. Sa Manila City Jail po. Sandali. So, Opo. ang ibig mo sabihin, yung pondong nire-raise mo sa pagbibenta ng alak. Nagsimula po sa alak. Nagsimula sa alak. So, ito po yung paraan ng pagpapasok. Sa Manila City Jail, malapit po sa Oroqueta, malapit sa Pader, makikita niyo po may mga shanties diyan na nangungupahan sa labas. So, ginawa namin, yung mga dalaw ng mga kakosa namin, ipinaupa namin dun sa structure na nandun sa tabi ng tower. And then, meron pong maliit na butas akong napansin din sa tower na yan na tagusan dun sa pwede mong upahang bahay. Naglagay po ako ng hose na manipis at pinapinturahan ko ng itim, padiretso po dun sa toilet na pinagamit for common use. So, magte-text ka lang po dun sa dalaw, kailangan namin ng 10 case na beer, tutulo na po dun sa gripo yung 10 case na beer. Ay, ibig sabihin, may beer. Saan galing yung beer? Doon po sa tabi ng tower po, na may nangungupahan po doon. Sa labas nung compound yon? Sa labas po ng compound, kaya lang po yung setup ng Manila City Jail,
may mga katabing shanties po siya ron sa loob.